Right, may tanong din naman si Sir Alan Punsalan, meron siyang Deerhead Chihuahua. Ang tanong niya, paano daw mapapabilis or mabilis manganak yung kanyang aso? Okay, kung gusto niyo mag-breed ng mga aso, kung gusto niyo magsimula ng inyong breeding program because you want to produce good dogs, I'll give you some tips no para maging maganda yung breeding program po ninyo with your dog. Of course, number one, you have to start with good genetics. Yung aso po na ibibreed ninyo, kung meron ko yung female, dapat po galing po yan sa pinaka-the best na representative nung breed na yan. So yung Deerhead Chihuahua nyo ba ay pasok sa standard? Is it a superlative representative of its breed? Then go ahead, you breed it. Pero pag hindi po, may mga diferensya yung aso, meron po siyang, halimbawa, mga genetic defect or fault, hindi siya ganun kagandahan. Iba na lang ang i-breed po ninyo kasi mahirap po na magparami ng mga dogs na may mga problema or hindi naman ganun kaganda. Pamparami lang yan sa mundo. But if you're breeding for quality, that's good kasi you're producing dogs that are better than the previous generations and you're doing something positive. Okay, so number one, yung female mo ba ay maganda, then go ahead. If not, pwede kang kumuha, bumili ka ng magandang female na talagang masasabi mong representative ng breed and worth na maging magulang ng susunod na henerasyon. Number two, kung gagamit kayo ng stud, may stud dog kayo dyan, hindi naman kagandahan, kumuha na po kayo ng ibang stud dog. Okay, it's better to produce puppies out of a good dam and a good sire. A good female, a good male. Para po yung mga paproduce yung mga tuta ay good quality, high quality, yun ang goal po ninyo dapat sa breeding. Okay, para maging healthy yung mga aso. Kasi isang factor din, kaya yung iba nahihirapan manganak or nahihirapan sa pagbibreed kasi hindi healthy or may problema sa genetics or mothering ability yung mga dams nila or yung mga bitches nila, yung mga female dogs nila. So start with good dogs. Okay, number two, syempre nutrition. Kaya SDN, dinevelop ko yan many years ago, 10 years ago, para sa mga dogs namin. And we have proven it na yung mga dogs na binibreed namin, mas magaganda sila mag-breed, mas maganda yung gatas, mas walang problema sa panganganak, sa pagpapalaki ng mga tuta, pati yung mga tuta, walang mga deformities, at very healthy, no? Nakakapag-produce kami ng magagandang mga tuta simula nung nag-SDN kami. Dati, nakakapag-produce din naman kami magagandang tuta pero maraming mga may problema. So, nutrition, no? Bago nyo pa i-breed, bago pa mag-hit yung aso ninyo, pakainin nyo ng SDN42. Yung SDN42, yun ang may pinakamataas na protina sa lahat ng mga dog foods. Yan po ang kailangan ng katawan ng aso. Kasi po, pagka less than 40% ng protein ng pinapakain po ninyo sa dog ninyo, may tendency na mabawasan yung muscle mass niya. And yung panganganak po, kailangan yan, maganda yung muscle sa uterus ng aso ninyo, sa reproductive tract niya, para pag umire siya ay maganda, di ba? Kailangan yung contractions niya maganda. So, good nutrition is number two. No? And of course, pag may good nutrition yan, yung fatty acids, yung vitamin content niyan, yung mineral content, nagpapalakas yan sa buong pangangatawan ng aso ninyo para mas maganda yung panganganak niya, pagbubuntis niya at pagpapadede niya eventually sa mga puppies na mapoproduce niya. Okay, so good nutrition is very, very important. I cannot stress that enough. Number three, kailangan mo rin na i-condition din yung katawan ng aso ninyo. So maganda rin na exercise din yung bitch, no? It's good na yung aso po ninyo nakakalakad-lakad pa rin. Of course, ayaw natin na i-stress naman yung aso kasi pag stress yung aso ninyo, may tendency din na mag-abort yan. Diba? Hindi rin maganda. Pero yung normal na mga walking, normal na activities during the day, that ensures na yung musculature ng aso ninyo, pangatawan niya, and emotional health ay maganda, which is very important po sa breeding. Okay, of course din, no, kung mga maliliit na mga dogs ang ibinibreed ninyo, tapos malalaki ang ulo, ay baka hindi magkasya yung mga ulo ng mga puppies na lalabas dapat sa sipit-sipitan ng nanay. Baka kailangan po ninyo ng assistance ng veterinarian in case na mag-cesarean session. Kailangan ng cesarean section yung aso ninyo. Baka po mamatay yung bitch kung hindi po maagapan. Kung kailangan ng cesarean section pala,
So bago a few weeks before whelping, ipa-x-ray nyo na or ultrasound para makita kung healthy yung mga puppies and kung kakailanganin mag-CS or cesarean. Okay, so work with your veterinarian para po sa preparation ng inyong breeding. And syempre, kailangan paghandaan nyo na yung lugar kung saan manganganak yung aso ninyo, yung mga kailangan ninyong gamit, and kung ano pa yung mga equipment na kailangan ninyo. Syempre, pagka nanganak yan, ay maganda na meron nakabantay talaga na veterinarian para kung kailangan na mag-injection ng oxytocin or kung ano pa mga ibang mga gamot. Ma-check din kung sour milk siya or may malalason lang yung puppies kapag uminom ng gatas. Mas maganda may nakabantay na veterinarian para hindi po masayang yung breeding ninyo. Okay, so these are some of the tips, most of the tips na I can give you. Kung may further questions pa kayo, please comment below. Doc Abel Manalo po ito sa Manalo Group of Companies. Ayan, please follow and share our videos para makinabang din po ang iba.